Naitulong ng presensya ng militar upang makatakas ng Philippine Coast Guard mula sa Abu Sayyaf Group. Kaugnay nito, 15 miyembro ng ASG ang napatay sa engkwentro kagabi sa Sulu. Ang ulat mula kay Waywaya Macalma. Dahil sa pressure na ginawa ng militar laban sa Abu Sayyaf ay nakatakas ang 2 bihag ng Abu Sayyaf. Alas 7 ng umaga natagpuan si Seaman 2 Gringo Villaruz sa barangay Buanza at matapos ang 1 oras at kalahati ay natagpuan naman si Seaman 1 Rod Pagaling. Ayon kay Colonel Noel de Toyato, ang dalawa ay nakatakas habang nakikipagbakbakan ng militar sa Abu Sayyaf. They were able to escape nung nagbabakbakan. Nag-exchange of fire, magkaroon sila ng pagkakataon na tumakas. Bago makatakas ang 2 kawani ng Philippine Coast Guard, ay nagkaroon ng engkwentro ang araw ng Miyerkules sa Barangay Buanza, Indanan, Sulu. Umaabot naman sa 100 ang nakasagupan ng militar at pinaniniwalaang ito ay sa pangunguna ng ASG Sub-Leader Yasser Igasan at Al-Habsi Misaya. Mula sa Army Elite Scout Ranger na may backup na kanon ang nagpasabog sa lugar kung saan nagtatago ang Abu Sayyaf gabi ng Miyerkules. Ayon sa inisyal na report ng militar, umaabot sa 15 ang nasawing Abu Sayyaf, ngunit 5 bangkay lang ang narecover ng militar. Habang bineberipika pa ngayon ng militar kung kasama sa mga nasawi ang kilalang subcommander ng grupo ni si Alden Bagad. Pero ang kanyang pinsan na si Arafat ay kumpirmadong nasawi. Ito'y ayon kay Captain Antonio Bulao, ang Public Affairs Officer ng AFP Joint Task Group Sulu. Si SN2 Villaruz at SN1 Pagad Dakip, kasama ang nasawing barangay chairman na si Rodolfo Buligao noong May 4. Direktiba naman ni AFP Chief General Hernando Iriberi ay imentena ang pressure laban sa Abu Sayyaf nang sa gayon ay makuha ng buhay ang iba pang bihag ng grupo sa Sulu. Tuloy-tuloy ang military operations natin. Nakadeploy tayo doon, hindi natin binawasan ng tropa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.